Hello. Hello, hello. Good evening. I'm on live again. Okay. So, wait lang muna tayo ng one viewer. Pero I just wanna share something. Cherry guava. Oh my gosh. May, hindi to kamyes. But it's a star apple. Oh, matamis siya. Tapos may mangga. Tapos may bayabas. Oh, 'di ba? May bayabas. Okay. Okay, so okay na siguro. And we are live again. Good morning, good afternoon, good evening all over the world and wherever you are right now. Hope and praying that everyone is safe and sound. So, hi, for the first time who saw me on live, my name is Julie Ann. I'm a business owner and a business mentor where we help individuals to jumpstart their online business. So, yes, and this is my Facebook page, Jow and Kids, and my Facebook profile. And I have a website which is www.jawsonkit.com. So, because I have a digital business, so that is my website. You can check and register your name and your email address to see the overview of our online business on what we are doing every day. So, yes. So today, I'm here on live and you see me every day. This is our 43 days of 90 days success challenge. And we will gonna be talking about ano nga bang topic namin ngayon actually. So, we're gonna be talking about the joys and challenges of being a parent. But I'm not a parent. I don't have a kid. So I'm just sharing of something about being an elder sister. So kasi ako ang pangalawa sa anim na magkakapatid and parang tumayong parang naging atet kuya nila. But anyway, I will just share something about my background about being an elder sister. So anim kaming magkakapatid, ako ang pangalawa at ako ang unang babae, yung dalawa kaming babae, yung isa bunso. So, parang 2 batches kami na age bracket. Yung kaming tatlo, parang kami yung magkakasunod tapos yung tatlo magkakasunod sila. So, yung age gap namin nung bunso is around 16 years ang ano na 'to, ang age gap namin. So, parang magkalayo, 'di ba? So, it's like, growing up na yung nakakatawa kasi 16 years yung gap namin. So, parang dalaga na ako nun nung lumabas yung mga dalawa kong kapatid, yung dalawang supling. Eh, magkakasunod yun, 1 year lang yung gap nila. Nagdadalaga ako nun. Parang high school na yata ako nun, nung lumabas. Kinakantsawan nila ako nun na, "Oh my God, matanda ka na tapos may kapatid kang bunso." Sabi nilang gano'n. Tapos 'pag lumalabas 'pag Saturday, Sunday, nag-aaya yung mga kasama ko na ano, na lalabas, hindi ako makalabas kasi may nakakabata akong kapatid, may baby. So, tutulong ako sa pagbantay, sa paglaba, paglinis ng bahay, ganyan. Ganyan ang buhay sa Pilipinas kapag nanggaling ka sa malaking pamilya. Malaking pamilya na which means marami kayong magkakapatid. So, anim kaming magkakapatid. So, yun yung parang ano nun, yung age bracket namin na parang ang layo ng age bracket namin. So, sabi ko nga na, "Hi, Sis Maristel." So, sharing something about being an elder sister for tonight because I'm not a parent, I don't have a kid, so I'm just gonna share something about being an elder sister. So, yun yung parang nakakatuwa na ang layo ng gap namin sa bunso. Kaya hindi ako makalabas noon na makapaglakwatsa kasama ang barkada dahil nagbabantay ako ng bata, nagbabantay ng baby. Yung bunso namin, tumutulong sa paglaba ng bahay, tumutulong sa paglinis sa bahay. Ganyan yung, yung challenge noon, nung kapag ikaw ang panganay, ikaw ang panganay. May kuya naman ako pero lalaki kasi,
Eh, 'pag babae ang panganay or babae ang, pangalawa, kahit na sinong babae na panganay, halos sila yung inaasahan sa bahay, 'di ba? Eh, ako yung panganay sa bahay, laging ako ang inaasahan sa bahay. Kaya hindi ako makapaglakwatsa, swerte pa 'tong kuya ko, puwede siyang lumabas-labas, ganyan. Pero 'pag ako na siyempre babae, inaasahan ng nanay na na tutulong na magbantay ng mga kapatid, maglinis sa bahay, ganyan. So, kaya parang hindi ko na-enjoy masyado ang aking high school life dahil diyan. But anyway, growing up, wala namang mga naging challenges. Siguro yung ano lang, yung lagi na sibling rivalry, pero it's just normal na mga away, 'yan. At tsaka yung kagandahan dun kasi ako yung mag-isang babae muna ng mga ilang taon kasi 16 years yung gap namin dun sa babae na bunso namin. The good thing is ako lang yung babae, so ako yung laging hindi nila inaaway. Yung sila na lang ng mga lalaki ang nagrarambulan, o 'yan. Pero ako, eh, siyempre babae, eh, I'm excused. Pero ang ano nun, ako din ang pangalawang kapatid, so ako ang ano ng away nila, pipigil sa mga away nila, 'di ba? 'Yun yung challenge, eh, 'pag nung lumalaki kami. But, growing up, I became more responsible enough kasi, yung tinanim ng tatay ko sa aming magkakapatid, especially the three of us, parang two generations kasi yun, eh, yung tatlo, mas malayo kasi yung gap namin na sa tatlo at saka yung tatlo mas bata sila. So, growing up parang tinanim ng tatay ko na we should be the one helping sa studies ng mga kapatid namin. So, for example, like yung kuya ko, siya yung bahala sa pang-apat, ako ang bahala sa pang-5, yung nakakabatang kapatid ko, siya yung bahala sa pang-6. Eh, yun yung natanim sa utak ko kaya nung nag-abroad ako, nung pumunta ako ng Qatar, yun yung tumatak. Kaya para sigurong dun ako nag-concentrate na kahit na may asawa ako, naka-concentrate ako sa pagtulong sa pamilya. Nandun lahat, "Uy, hi Jeans, nakahabol din." Yes. So, parang nakatutok ako sa pagtulong ng pamilya kasi yun yung tumatak sa utak ko, eh, yung sinabi ng tatay ko na, "Kayo, you should be responsible enough to take your, siblings to school." So, yun yung talagang tumatak. Kaya habang nagwo-work ako, parang lahat ng sahod ko doon na pumupunta sa family. Kasi especially that, yung pangatlo namin at saka yung pang-apat nasa college na. Okey lang yung pang-5 at pang-6 kasi bata pa sila, eh, parang nasa elementary pa, but yung pangatlo at saka pang-apat nasa college na at saka yung gusto nilang mga courses yung talagang mabigat sa bulsa. Eh, hindi rin naman kami mayaman sa Pilipinas, eh, sabihin mo may kaya lang siguro. But, yung kahit na may kaya ka naman sa Pilipinas, kung yung gusto talaga ng mga kapatid mo is, yung mabigat sa bulsa na mahal ang mga tuition fee, mga ganyan, wala kang magagawa but you have to support them, right? Lalong-lalo na ako, hindi ako yung tipong tao na tayo naman hindi naman puwede na hindi tayo tutulong sa pamilya. So ako yung may, unang work noon. So yun ang tumatak sa utak ko. So I'm sending all my money, which is yun yung natutunan ko nung tumagal-tagal na if you're earning something, especially I have husband. So if you're earning something, don't send it everything at home. Magtira ka para sa inyo. But for me, since my husband is very understanding, all my salary, I'm sending it back home. So yung gumagana lang sa aming dalawa, yung sahod niya, yung gumagalaw. But through that, napag-aral ko yung pang-apat at saka pang-5 kong kapatid, and they were able to finish, their schooling. Yung pang-apat, I'm a very, very proud sister, he became a lawyer. So he's working as a lawyer in the Philippines back home. I'm very proud to say that, I was able to help him finish his, studies, and, glad that he's very happy that he became a lawyer. At saka yung pang-5, yan yung mga ano ko, eh, yung mga kapatid ko yung mga parang pride ko dahil, ako yung nagpaaral sa kanila. Like for the, 5th, yung pang-4,
he became a doctor. He's a doctor right now. Parang naiyak ako kasi ano, talaga namang totoo. Pre-med niya is nursing. And nakatatak talaga sa utak ko na ako ang magpapaaral sa mga kapatid ko. So I'm thinking na, sige ako ang magpaaral to help my parents out. So talagang inako ko yung desisyon na yun na ako ang nagpaaral sa kanila. So I gave all my best na nagpadala, but I'm very happy to my husband na very understanding siya. So lahat ng mga sahod ko talaga sa 5 years kong nagpagtatrabaho sa Qatar, it went out, it pumunta talaga sa mga kapatid ko. Yeah, na-touch daw si Sister Maristel. Yes, kasi sila talaga yung aking pride na kahit na wala akong anak, sila yung nagpakita na alam mo yun, na ang babait nila na gusto nilang mag-aral. Tinanong nila ako, "Ate, gusto kong mag-aral, natapos ko yung accounting pero gusto kong mag-law." Sabi niya, "Okey, I will help out." So, ako talaga ang umako nun, pati yung kapatid ko na pang-apat, sabi niya gusto kong mag-medicine. Pero hindi ko alam kung anong pre-med ko. So, ang kagandahan dun, ang babait nila na sinusunod nila kung anong mga sinasabi ng ate nila. Um, sabi ko, why not take up nursing? Kasi yun yung pinaka the best na 'pag magme-medicine ka, nursing is the best, pre-med, sabi kong gano'n. Kahit na Radtech ka, mag-Medtech ka, mag-PT or anything else, I think nursing is the best way to get to medicine. Sabi kong ganyan, sabi niya gano'n, "Eh, ate ang mahal ng tuition fee." "It's okay," sabi kong ganyan. Hindi ko na lang pinapakita sa kanila yung alam mo yun, kahit na nahihirapan ka sa ibang bansa na 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 nai-stress ka na dahil ibang bansa, ibang culture, ibang, talagang government hospital pa. Maganda ang sahod pero government hospital, stress ka palagi. So, nung nandun ako talagang umiiyak ako 'pag gabi na, laging pagod. Tapos you're going to work 5 days pa, 12 hours, 5 days. 2 days lang yung off mo, yung 2 days na yun ibe-break pa yun, kaya parang 1 day off lang yung nangyayari. So, wala ka talagang life nun. Kaya kaming dalawang mag-asawa stressed out. Ako din stressed out, kaya siguro isa din yatang rason yun kung bakit hindi kami hindi ako makaanak. Tapos, nung time na yun, talagang sabi ko pa sa asawa ko na tutulong ako sa mga kapatid ko. Tapos hindi naman niya ako pinigilan, "Okey, it's okay," sabi niya gano'n. So, lahat ng mga sahod ko pinapadala ko sa Pilipinas kasi ang mahal, yung isa nagte-take ng law, yung isa nagte-take up ng nursing. So, talagang mahal. Talagang inako ko yun. And then, uy, hala ba? And then, kaya nung sabi ko sa mga kapatid ko na if you were able to finish up your studies, help out yung dun sa dalawang kapatid kapatid natin. Sabi ko, pero sa hirap ng buhay sa Pilipinas at saka sa pagiging medicine, parang ang hirap kasi ang hirap sa Pilipinas, parang ang hirap ng pera kasi pang-medicine ka, mag-graduate ka, magre-residency ka ng ilang taon. So, parang walang sahod, parang allowance lang nila nakukuha nila. Residency ka ng ilang taon tapos yung sahod mo is, parang regular lang na sahod. Tapos after residency ng ilang taon, kung ilang taon ang gusto ng yung ano niya, yung specialization na gusto niya, eh, yung sahod niya gano'n din lang, parang it's a regular, sahod. Hindi mo pa makukuha ang tamang sahod ng ano na 'to, ng pagiging, doktor mo. Parang ilang taon mo pa talaga aantayin. So, it ended up na I was the one helping out with my other 2 siblings. So it's okay for me kasi, gano'n naman talaga at tsaka talagang, spoiler din akong kapatid. Talagang binibigay ko din naman lahat. Tapos, yun nga totoo yung sinasabi nila na yung kapatid mo talagang dapat awayin mo na lahat, wag lang yung kapatid mo. And, walang masyadong challenges akong na-experience sa mga kapatid ko kasi they always listen up to their ate naman, and that is what I'm very, very proud of. Aba, talaga naman. So, talagang talagang sila yung talagang pride ko na
wow, nakapagtapos sila and I'm very, very glad na talagang nakinig sila and nakapagtapos silang lahat, as in lahat. So parang kami, parang sa aming lahat walang naging pasaway, walang naging parang black sheep na sinasabi sa family, wala po. Siguro meron yung sa kuya ko but I think that is normal growing up. Kasi itong teenage life naman niya yun, but he was able to finish up his studies and then he's very independent now and working as a nurse din. And he is in Texas right now. And right now, I'm very, very happy that they listened up to their ate and they are working independently on their own. They have their, yung susunod sa akin has a family on his own. At saka yung tatlo, wala pa naman pero they are working independently and they're not asking anymore, like allowance or something from their ate. Not like on their sa pagpasok sa school. But right now, they are very independent and sometimes they are the one who's, offering help na uh, may gagastusin ako diyan sa Pilipinas, puwedeng ikaw ba muna ang mag-cover yung mga ganyan na at least you can ask something na gano'n and they do, they help you out on your expenses too, lalong-lalo na sa Pilipinas, oh, 'di ba? So yun yung talagang nakaka-proud na parang masasabi ko na proud ate ako and I always say na, ano ba, cool ate. Kasi I've been there naman, I've been there, always there for them, and then I always support them. And the very, very good thing is they always listen up to their ate. Kaya kung may sasabihin ako, sabihin nila. Pero pag alam naman nilang mali or or mali yung ginagawa ko, sasabihin naman nila na, "Uy, dahan-dahan lang muna ate." Parang hindi diretsahang parang takot pa silang sabihin na, "Uy, pangit 'yan," or, "Uy, mali 'yan." Parang gano'n, parang slowly pa nilang sasabihin na in a good way, na sasabihin na, "Ate, tingnan mo muna kung anong pinaggagawa mo, baka ano." Ganyan sila, hindi yung diretsahan kasi hindi ko alam kung takot ba sila na sabihin diretso sa akin or they're just being nice because I was very nice to them. So so yun ang ano din 'pag minsan. So, ay naku, hi sis Marystel. So let me just, shout out sa mga ka-business partners ko and sa mga viewers. And hi, Jeans. Aloha. Yes, by the way, I'm here in Maui, Hawaii, just for a getaway. Aba, nakahabol din. Yes. Zap, hello, hello. Gising pa kayo? Tulog na ba si Bebe? At saka si Jeans, yes, so proud of you, girl. Oy, thank you, girl. Oy, namusta ka? Ka-proud ka kaya? And then yeah, selfless manang nila. Yes. Uh, kung ako, mas gugustuhin ko pang tutulungan yung mga kapatid ko, mag-concentrate lang sa kapatid ko. Actually, ah, 'wag magalit yung iba ha, but for me, it's like my parents right now, they're on, their 60s and they're still young, 60s pa nga, oh, 'di ba? 60, magsi-61 pa lang ang nanay ko. So right now, I'm not focusing on them. I don't know, I'm focusing more on my siblings, parang more on sa sila kasi I know naman na my parents can make it naman, eh. I'm just, guiding and, showing them what's the right thing to do. Ah, kasi, for their retirement and my mom is, nag-retire siya ng maaga so I'm just, giving some advices but I know that she can make it on her own pero itong ewan ko mga siblings ko parang mas priority ko sila, I don't know. So maybe, siguro dahil siguro walang mga anak siguro kaya siguro mga kapatid ang mas kino-concentrate. But for me, I'd prefer to be, have focus more on my siblings. I don't know because maybe I'm sure and I know that they will guide and support me and they will fight for me. That is why. So kaya parang sa kanila nakatutok lahat but yes, I don't know. Anyway, but sa pagiging tita din, I'm a spoiler, 'di ba Berlin? Ayaw pa rin niyang magpakita. Sige na, mag-comment ka na para sa ate mo. Ayun, eh. Aba,
Ay wow, na-touch naman ako ba. Thank you sis Maristel. And Julian, aloha. Thank you for coming into my live. Ay, Tita Joanne, thank you for watching. And sabi ni John Kenneth, susunod talaga ako sa ate ko pag ganito ang and make you proud. Sana may ate, ate Chow. O di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo eh. Tama lang na tawagin ako ni Leah and Gianna na Ate Jao, o di ba? Mas gusto ko kasi lang tawagin nila akong Ate Jao. I prefer them to say, Ate Jao, rather than Tita Jao. 'Di ba? So, yes, so that's the most important that I want to share for tonight about being an elder sister. So, sa challenges, wala akong maisip masyado. Sibling rivalry, it's just normal. Yung mga petty things lang, wala naman yung as in na mabigat na parang nagsumbatan na kayo or whatever. Pero the good thing is, yun nga, napag-uusapan naming mga magkakapatid and we are very open at each other. That's why I'm most proud of. And I'm just comparing it to my to my mom's siblings. Oh, ayun pala si Berlin. To my mom's siblings. Mas ano pa, mas parang mas close pa kami. So 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 yun lang ang ano, 'di ba tumawa si JK, eh, kasi alam niyang added siya ang sina Leah. Leah and Diana are, the daughters of, John Kenneth and yes, ang tawag nila sa akin is Ate Jao. Lagi nila akong tinatawag na Ate Jao. Ate Jao, Ate Jao, yes! Nakakatuwa 'pag tinatawag nila ako nun. And, yun ang parang magandang topic ngayong week, kasi it's all about, parenting and but for me I will discuss more on being an elder sister. So I think that is the one. And thank you for my 4 million viewers. Wow, thank you na kahit na late na andito pa rin kayo. Oh, 5 million na pala. And kahit na late na eh nandito pa kayo sa aking live. Hi Sis Virginia. Thank you for coming into my live and so so it's more of being an elder sister is being more of a responsible yun responsible sense of responsibility tapos being a role model o di ba tapos yung parang mararelate natin yan sa sa ating business di ba kasi you will have a responsibility on your business and you have a being a role model too. That's why we're doing this Go Live, right? Because we want to teach everyone how to do Go Live and to show everyone that we can make it, diba? That we can come out from our comfort zone. And the responsible person for your business that you have to show up every day to tell them that you have a business so that they'll know, diba? Na, they'll know that you have a business. You know what? I will share something about being a parang responsibility. Because for me, parang feeling ko lang na nagkulang ako sa aking responsibilidad sa aking business. Because in this business, you really have to give your all, give your best shot so that everyone will know that you have a business and everyone that you want to share or show because we are in attraction marketing uh, para umabot sa mga taong talagang mas nakakailangan. So ang kwento ganito, siguro kulang or lack of ano ako, lack of, parang nagkulang pa yung aking, to show my business to everyone. Because this is what happened. I have a close friend, very close. So high school, college, after graduation, we were friends. And then she's already here in the US. And what siguro naging judgmental din ako sa point na yun eh. What happened was I'm doing my business and then this business is attraction marketing so everyone can see. So ang nangyari, I'm posting but I think it's not enough. I'm showing my business but I think I'm lacking or
kulang pa. So what happened was, that friend of mine was able to see the business of our schoolmate nung high school. Tapos dun siya nag-join. Hindi niya nakita yung business ko. And because I asked her, "Hey, what happened? How come you haven't seen my..." Pero hindi naman ako naging bitter doon. What happened? Why you haven't checked my business? We have the same kind of business. Then why you didn't join me? Sabi kong gano'n, na diretso. Kasi close ko nga siya eh. So sabi niya gano'n, hindi ko nakikita. I don't see, hindi ko nakikita yung pinopost mo eh. Sabi niya. So, yung nakikita ko lang yung about sa quotes, yun yung una, about sa quotes and about sa mga pictures, mga ano mo, sabi niya gano'n. But I don't see that you're showing, parang mas marami pa akong nakita sa kabila. So, I didn't ask you any kasi hindi ko alam, sabi niya gano'n. So, sabi ko, "Oh my gosh." Parang nagkulang yata ako, I'm lacking of po. So yun, but it's okay. I'm happy for her because right at that moment I told her that I'm happy because you're here with on the same business with me, and you know that, and this is a good opportunity, sabi ko ganun sa kanya. So yun yung parang isang responsibilidad na nagkulang ako sa aking business. So you should do all your best shot because you never know who gonna reach you, 'di ba? O pati nga ka-close mo hindi mo ma-ano, eh, hindi umabot pa yung business mo sa kanila. So what more 'pag hindi ka nagsho-show, 'di ba? So that's it. Mentorship din kasi pagiging elder sister naman is you guide, you give advice to your siblings, 'di ba? And then you will support them sa kanilang mga endeavors, kung ano ang mga gusto nilang gawin, gusto nilang kunin. Just like in our business that we give mentorship to our business partners, that we will teach them what we know. We will just duplicate what we learned from uh, from our success stories, or from our success business partners and the coaches, o 'di ba? Para yun din yung gawin nila, and then guide and support kung ano yung mas komportable sila, and then you will just give some advices. So parang ganun din, parang you play as a role as a parent or as a elder sister. Yun yung kagandahan. At saka yung pride. You should always boost up your pride. That pride na being proud. O 'di ba? Pride, tama ba? Pride na being proud, na na yun yung ikaka-pride mo na tinuturuan mo sila ng mabuti at maayos at nagiging role model ka sa kanila. So you are being, proud na yun yung kinalabasan nila. So it's the same thing as our business, that what we do, and then what we see sa improvement ng aming mga business partners are, that makes us more proud even if we have the same business. So ito is para sa lahat, hindi para sa ikakaangat ng lahat, hindi lang para sa ikakaangat ng aming sarili. So that's it. And Oasis Mary Flor, hello, nakahabol din. And yes, 100%. O di ba, 100% kang Ate Jow talaga eh. Namimiss ko na si Leah and Yana. Hug them for me. So I think that is for tonight. And to those who are watching and wondering what kind of business we have, ano kaya ang business na to at paano kaya nagiging Ate Jow si Ate Jow? 'Di ba? I-check nyo lang ang aking website, www.josonkit.com, para makita nyo kung paano nagiging ate si Ate Jow. Yan. So, so check nyo ang aming website para makita nyo kung ano ang ginagawa namin araw-araw, at saka ba kung nabibigla kayo na bakit laging nagla-live ito. We're just doing this 90 Days Success Challenge to boost ourselves, to improve our personal growth and professional growth, and to form a new habit, like for me. So that's what I'm doing, and then to share
the learnings that I've learned from this Go Success Challenge to our business partners. And if you're wondering, kung at naghahanap ba kayo ng mga kapamilya na or kay isang kaibigan man lang na tutulong sa inyo sa sa mga problema ninyo, o well, nandito po kami. Just reach out to your mentors and then to your friends and to us, 'di ba? www.josonkit.com, and you will see everything, or just reach out, just message us on how to learn more, o 'di ba? And then we will shoot you a message right away. So I think that is for tonight. I will not keep that long. Well, naka 30 minutes na pala tayo. And thank you so much for coming in to my live and tuning in. So yes, we're gonna see you tomorrow on our 44th day. Oh my gosh, almost half of our 90 days success na. Oh my gosh, nakaka-proud. Congratulations to everyone. And yes, hi Sis Debbie, nakahabol din. Hello, hello. And yes, I'm enjoying here in Maui, Hawaii. So the good thing is you travel, you attract people, and then later on, all your expenses will be tax write-off. So I'm very proud of it. And then if you want to learn papaano naging tax write-off ang aming business, andyan po ang kasagutan sa aking website, www.josonkit.com. 'Di ba? Oh, thank you Sis Virginia. Bang galing-galing. Yeah, I'm coping up with the lives today. So, ang dami kong papanoorin, parang naging ano na yata, parang naging maalaala mo. But anyway, I'm very proud with you guys, and continue, Aja. Just continue, just keep going, and we'll see you in the inside. Okay? Thank you so much, and have a good night, everyone. Have a blessed night. See you tomorrow. Bye bye. Bye, Aja. Yes, Aja. Okay, drama din.